interruptor ng mga tricycle. So update tayo mga parts sa kayong mga bagay kung bakit minsan nagiging dragging pa rin ang ating mga scooter kahit na naka-regroove. Yan. Regarding sa sa dragging, pagdating sa akin mga parts, hindi ko alam pakiramdam ko kasi vibrate siya pag pinipiga ako, pero hindi siya usually dragging. Siguro dahil talagang mabibrate talaga yung NMAX B1 ko. Pero hindi na siya dragging na tipong masakit sa pakiramdam. Parang kunting vibrate pag pumipiga ako sa low RPM. Paglipas ng araw kada gamit ko, parang hindi ko na rin nararamdaman yung dragging. Parang kunting vibrate na lang nararamdaman ko dito. Yan. Kahit pa paano, nakatulong din yung bell, naka-groove mga parts. Nakatulong din yun. Bago ko naman kinabit yung bell, malinis na yung CVT ko eh. Kung sino man nakapanood nung sinaunang video, bago ako nagpalit ng center spring, yan, nilinis ko na siya. Yan. Tapos siyempre nagpalit ng slider piece, yan, yung mga parts sa motor na maaring pwedeng mag-cause, tapos check ng bola, yung maaring pwedeng mag-cause ng vibration or pwedeng mag-cause ng dragging. Yan yun. Tapos yun nga, bumili ako ng wing bell na naka-groove na nga. Isang linggo na nagamit ko siya at mukha namang maayos siya kahit aftermarket. Wala pa namang kakaiba na hindi maganda. Isa sa mga nakita kong dahilan kung sakaling kayo naka-encounter na kahit na naka-groove na kayo, nagkakaroon pa rin ng dragging. Isa sa mga nakikita ko dyan yung klase ng pagka-groove. Yan, isa yun. Or sa wing bell na gamit, pag once na kasi na naka-regroove nga yung wing bell, tapos ang bell nyo naman oblong, isa rin yung dahilan mga parts na parang hindi epekto yung groove nyo na bell. Tapos depende yung mga parts sa clutch assembly. Yan, clutch assembly meron kasing ibang mga aftermarket mga parts na maalog, tapos hindi pantay. Isa rin yun sa dahilan. Yan yung mga dahilan ng mga cause minsan na kahit minsan naka-groove na tayo, vibrate pa rin or sabihin natin madragging. Kanya-kanyang dahilan talaga. At shoutout pala sa nagtatanong kung ilang grams yung mga ginagamit ko dito sa center spring na 1000 RPM. So sabi ko, try niya yung mga 1311, 13 saka 9, straight 11, straight 12. Binigay ko lahat ng ginagawang kombinasyon ng bola kasi nagtatanong depende pa rin kasi yan sa preference niya kaya hindi ako nagbibigay ng isak na kung ilang grams yung nakalagay dito naka-install na bola. Sa akin kasi binase ko sa bigat ko, at the same time may OBR ako mga parts. Yan, siyempre sa ganitong set huwag ka mag-inspect na magta-top speed siya ng sobrang taas. Ano pa lang na ang top speed ko talaga dito nung pagkako lang nasa 116, minsan 115 nga lang. Minsan naman na-stuck ako sa 112 kasi minsan pag malakas ang hangin, yan, sa pangit ang daan, sadyang gayon talaga. Ganito lang takbuhan ko, simple yan lang, pang average lang. So okay naman siya mga parts. Masabi kong mas maganda siya kaysa sa stock na bell na walang groove. Ayos naman siyang tumakbo. Hindi ko alam kung anong magandang term kung hindi totaling nawala, pero mas gusto ko siya kaysa sa hindi naka groove na bell. Hindi ko alam kung anong magandang magandang bitawan na salita. Hindi ko naman pwede sabihin na yung wala talagang dragging Hindi pwede kasi parang niloloko ko lang din yung sarili ko Pero may dragging siya, pero minimal siya, hindi yung sobrang kaiinisan mo pag once na tinratel mo sa low RPM. Yan,
parang vibrate, parang vibrate lang na magaan. Yun ang siguro ang magandang magandang bitawan na salita. Sabihin nating nawala or hindi ko naramdam yung dragging, pero may vibrate na bahagya ako naramdaman pag sa low RPM. Yun lang siguro, no? At sana tumagal yung nabili ko na wing bell. Tumagal siya. Pero sa pagsibat niya, naku, napaka-solid. Kapit na kapit talaga. Yun palang purpose talaga ng naka-groove talaga. Pag piniga mo, meron talaga siya, hindi siya mag-i-slide. Yan. So siguro ngayon, ilang araw na ba nakalipas? Yung ginawa ko yung video, 3 araw ko na nagamit yun. Siguro sabihin natin isang linggo, 5 araw ngayon eh. Yung last na video na ginawa ko, ginamit ko lang siya ng ginamit. Yan bilis ko nga maka 60. Yan 60 na. Patulan natin yung click. Bilis ko maka 80. 90 na pala. So maganda yung response niya pag pinipiga mo na siya. Ito pa lang yung first time kong try na groove sa wing bell. Paano naman siyang maayos yung fine linear groove. Fine linear groove. Ayaw pasingit ng isa. Grabe to Ngayon ko lang na-experience na ganito ka-traffic dito dati daming umahataw dito ngayon di kami makahataw. Bagay nung oras na mag-alas 7. Sadya sigulong ganon. Siguro dahil sa malalaking truck na yun uy, may disgrasya ba? Ba't parang mandaming graba? Ayun may mga graba. Hinay-hinay lang. Dulas si kuya, nakita ko yun, nag-slide yung gulong niya. So ayun mga part, kasi hindi ko masabing 100% na wala yung dragging. Lang talaga, may minimal lang, pwede mo siyang ignore. At maganda naman yung ganito, at least hindi siya yung talagang dragging na kabibisitan mo. Yan lang, para sa akin lang So ayun lang mga parts. At siguro mas maganda na ilapat niya ngayon. At sana pag medyo tumagal-tagal pa, masabi kong zero dragging na. So ayun lang siguro for today mga parts. Salamat. Tingnan mo yung inyong kagiliran bago ka lumigo. Bago yun